Magche-check ako sa nanay mo. Napauwi na ako. Pag wala ka pa, Alfred, huwag ka nang umuwi. Ako, kahit nirarayuma ako, maniwala ka, kaya kita ibalibag ng 3 beses sa harap ng nanay mo. O gusto mo, doon pa sa harap ng mga barkada mo. Sko! Ano ba naman itong damit ng batang to? Hindi mo alam kung saan nagsususuot eh. Napakadumi. Ay, nako talaga. Ay, dami. Oh, sino na pala? Umatake na may rayuma ko. Oh, bakit na naman? Ay, nakasakit na naman. Uy, paano yan? Di ka na makakabiyahe. Naparamdaman ko, inuman ko lang ng gamot. Eh, nga pala. Sabihin ako sa'yo. Ako kasi may napapansin ako. Halos 3 linggo na. Kanino? Diyan sa anak mong panganay. Bakit? Ay kasi, papansin ko, pagpasok na sa umaga. Dapat ang uwi niyan, 1:00 ng hapon, nandito na. Oh. Kaso, ang nangyayari, lagi na lang late umuwi. Anong oras? Minsan, pag darating ka, bago wala pa siguro ata 1 minuto, nandito siya. Tapos ikaw naman yung darating. Oh, kailan pa yan? Yun nga, halos 3 linggo na. Kaya ako naman sinabi sa'yo kasi baka mamaya, kung anong mangyari dyan sa anak mo, alam mo na, mahirap na, tapos ako na naman masisisi. Eh, ang isa pa, hinala ko, baka kasabot na yung anak mo bunso, si Amanda. Gisingin mo nga. Ayun. Dali. O yan, sabi ka na ng tatay mo. Blind ka eh. Pusing ko muna yung lalaban ko ah. Akala ka mag-usap ka mag-ama. Ano yung sinasabi ng nanay mo na magkasunuran na ba tayo umuwi sa gabi? Tapos yung mga damit mo, sobrang dumi. Di ba hanggang 1:00 lang klase mo? Ba't inaabot ka na alas 10, alas 11, alas 12? Parang alam mo pa ata kung mag-overtime ako, tsaka lang uuwi. Eh pa, kasi po, Oh, di mo alam ang sasabihin mo. Kasi nagbabarkada ka. Kasi nagpa-party-party kayo. O baka kasama ka na rin ng ibang kabataan dyan na puro drug racing. Di ba? Ito, last warning ko sa'yo ha. Magche-check ako sa nanay mo. Napauwi na ako. Pag wala ka pa, Alfred, huwag ka nang umuwi. Ako, kahit nirarayuma ako, maniwala ka, kaya kita ibalibag ng 3 beses sa harap ng nanay mo. O gusto mo, doon pa sa harap ng mga barkada mo. Inaabuso mo ata yung kabaitan namin ng nanay mo. Tignan mo, pinaglalaba ka pa. Unting hiya, Alfred ha. Unting hiya. Kung ayaw mo rin respeto sa amin bilang magulang mo, kahit mahiya ka na lang. Ulitin ko, pag nag-check ako sa nanay mo at wala ka pa, huwag ka nang umuwi. Malamang magro-Royal Rumble tayong dalawa dito. Yeah! Yeah, kung sabihin mas malaki katawan mo sa akin ngayon, kakaya-kayanin mo kami dito ha. Sige, tingnan natin. Pato si Alfred, di talaga sumasagot oh. Ay, naku ka talagang bata ka. Anak ko ibang choice. Tawagan ko na talaga yung tatay mo. Lonnie, asan ka na ba? Eh kasi, ito si Alfred eh. Hanggang ngayon, wala pa din. Oo, nung oras na. Di rin sumasagot sa tawag ko. Naisip ko nga eh, baka natakot.
Kasi di ba, nagbanta ka sa kanya na pag di umuwi sa tamang oras, lumayas na lang siya. Kaya ayun siguro, lumayas na lang kaysa masaktan mo siya. Yaman na. Katunayan lang yan na pinipili talaga niya mga barkada niya kaysa sa atin ng magulang niya. Kaya mo na. Sige na, uwi na ako. Amanda, napasin mo ba lahat ng bills natin? Ah, hindi po, mama pero sige po, hanapin ko na lang po. Sige nga, tulungan mo ako maghanap. Kanina pa ako nahihilo, kakahanap ng mga yan eh. Sige na. Atake na atake. Sunod-sunod na ngayon mga ilang araw. Eh, Ikaw pala. Pasin mo ba yung mga bills? ba't pati sa akin nahanapin mo? Kita mo kinukuha ko lang yung sa'yo pagka... Pati ba naman yan sa akin pa? Hanapin nyo yan. Ako, magbabayaran na. Ano ba nangyari sa atin? Sunod-sunod pa problema ngayon. Bills na lang sa akin mo pa hanapin. Ma, pa, Oh, Nano, nakita mo na yung bills? hindi po eh. Saan ba napunta yung mga bills na yun, oh? Sige. Nangyari sa inyo mag-iina. Ma, pa, may gusto po sana ako aminin. Ano yun? Pati ikaw may problema rin? Hindi po, papa. Tungkol lang po kay kuya. Sabi ko na eh. Ano, hindi niya na kaya. Wala na siya malamon. Oh, wala siya makuha na ng baon. Gusto na umuwi. Yan na sinasabi ko. Kaya pati ikaw kasabot ka eh. Papa, sasabihin ko na po sa inyo kung bakit lagi pong gabi umuwi si kuya. Eh, Amanda. Kaya ako ginagabi ng uwi. Kasi sumasideline ako sa motor shop ng tropa ko eh. Ano sideline, kuya? Sideline, para kumita ng konting pera. Habang nag-aaral. Ba't kailangan itago kay mama at kay papa? Eh, kasi gusto kong makatulong kay mama at kay papa. Kasi minsan si papa, may dinadaing ng sakit sa katawan. Dahil sa kakabiyahe. Kuya, maganda naman yung plano mo kaso baka mas lalong magalit sa'yo si papa. Gusto niya pa naman na makapagtapos ka. Yan din iniisip ko eh. Basta, bahala na. Ngayon mo lang sinabi yan, ha? Nakawa ko kay Alfred. Halos pagbantaan ko na yun na nakaraan. Naman pala. Tsaka, ma, pa. Binayaran na po pala ni kuya lahat yung bills. Sus, Mariusip. Ay, nako. Panginoon ko, patawad po. Uwi na natin si Alfred. Hanapin ko na lang kaya. Oh, halika na. Dito na yung anak mo. Diyan na ba? Oo, halika. Ay, Dahan lang. Tay, ano po? yun na. Upo ka muna dyan. Ay, ko. Kumusta ka? Sana tulog. Doon lang po, sa barkada ko tay. Bakit sinungaling pa sa amin ng nanay mo na sumasaylin ka na pala sa motor shop ng tropa mo? Hindi pa sinabi yung totoo. Eh tay, kasi po, natatakot ako eh. Eh kasi di pa po gusto nyo mapagtapos ako ng pag-aaral.
Yun talaga yung gusto ko sa'yo eh. Pero parang gusto ko sisihin yung sarili ko nung halos pagalitan kita, hindi man lang kita pinagsalita nung nakaraan. Buti na lang inamin ng kapatid mo kung ano yung mga plano mo. Tsaka sana na, sinabi mo na lang din sa akin. Naman, lagi mo naman akong kasama araw-araw eh. Sana, hindi na sana nagalit yung tatay mo. Eh, sasabihin ko na nga dapat talaga sa iyo, Nay. Eh, kaya lang po, nung araw na yun, nagtaas ng boses si tatay. Natakot po ako eh. Anak, humingi akong pamanyan sa'yo ha. Masyado ako nagpadalos-dalos. Sobrang depensa ko rin kasi talaga na gusto ko makatapos ka. Gusto ko hindi ka magaya sa ibang kabataan dyan. Gusto ko yung maayos yung trato mo sa amin bilang magulang. Eh, di ko naman alam na ganun pala yung plano mo para tulungan kami kaya ka nagsa-sideline. Pa, patawad po. Sinungaling po ako sa inyo. Yan mo na anak. Hindi mo kasalanan yun. Kasalanan ko yun. Ako, humingi rin akong pamanyan sa inyo kasi may nararamdaman talaga ako sa katawan ko. Pero ayaw ko naman ma-pressure ka na maaga para gawin mo yung mga responsibilidad na dapat sa akin pa rin. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, nak, kasi di ko alam na ganyan pala yung puso mo sa amin ng nanay mo. Sana hiling ko lang sa'yo, tapusin mo pa rin yung pag-aaral mo. Tsaka okay din yan. Maranasan mo yung nagbabanat ng buto habang maaga. Para pag natapos mo na yung kurso mo, hindi na bago sa'yo yung pagod. Hindi na bago sa'yo yung pagsubok. At alam mo na rin kung paano magtipid, kung magwaldas ng pera. At alam mo lalo kung gaano kahirap kitain ang bawat piso sa araw-araw. Ha? Anak, salamat din ha. Kasi mali yung hinala ko sa'yo. Hindi katulad ng mga ibang kabataan dyan. Nagpupuyat, gabi umuuwi, bibigyan ng permisyo yung mga magulang. Pero lahat yun na, kabaligtaran mo. Kaya, sobrang proud ako sa'yo, anak. Yeah. Salamat ha. Pasensya ka na sa tatay mo. Mali ko yun, hindi mo yung mali ha. Tuloy mo lang yun. Maraming salamat. Ha? Pero hindi mo kailangan pressure yung sarili mo. Na kailangan obligasyon mong magbayad na lahat ng bayaring monthly ha. Kahit paano, unahin pa rin sarili mo. Hanggat buhay ako, tuturuan kita ng tama ha. Salamat. Sir.